Ang ating pong pinag-aaralan sa kapakanan po ng ating mga kapatid na hindi nakakasunod sa atin, ang ating pinag-usapan ay patungkol sa kaligtasan. At ang ating pong kaligtasan ay ating define na ito ay hindi lang ito pagpunta sa kalangitan at manirahan doon na walang hanggan, kundi ano po, sana ay maliwanag na sa atin kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. Ito ay ang paglipat natin mula sa wangis, itsura ni Satanas tungo sa wangis at image ng ating Panginoong Kristo. Amen? At ito ang ginagawa ng Diyos ngayon sa ating buhay at binigay niya sa atin ang 4 na types para tayo ay kanyang matubos sa ating lumang pagkataong ito doon sa wangis ng ating Panginoong Kristo. At ang type na ating pinag-usapan ay ang the seventh furnishing of the tabernacle of congregation. Ang 7 kagamitan na ito ay kumakatawan sa 7 hakbang kung paano tayo tutubusin ng ating Panginoong Kristo sa ating lumang ugali doon sa wangis ng ating Panginoong Kristo. Kaya ating pinag-usapan ang first furnishing o kagamitan natin na sumpungan, ang altar of burnt offering at pangalawa, ang laver. Itong pangalawang kagamitan na ating masusumpungan sa tabernakulo ng kapisanan. Pinag-usapan po natin noong nakaraan na linggo ang palangganang hugasang ito or laver sa Ingles. Ito ang pangalawang kagamitan na ating masusumpungan. The bronze laver, gaya po ng ating napag-aralan, signifies, ipinakikita sa atin ang paglilinis ng mananampalataya mula sa dumi ng sanglibutan. At ipinapahayag sa atin na ang isang Kristiyano ay dapat nang manatili o dapat manatiling dalisay o puro habang siya'y lumalakad sa makasalanan na sanglibutan ito. Ito po ang ipinapahiwatig o pinakikita sa atin ng laver, hugasan, bago po pumasok ang isang sacerdote o levita sa tabernakulo ng Diyos. Water o ang Hebreong palangganing ito at ang Kristiyanong bautismo ng tubig ay magkatulad ang kanilang kahulugan. Ito po yung ating pinag-usapan. Kaya water baptism, ito po ay kumakatawan sa katotohanan ng isang Kristiyano ay pumayag na siyang mamatay sa sanglibutan at sa maruming pita nito. Kaya kung kayo po ay nagpasya, lalo na po kayo na hindi pa nabautismo ng tubig, kung kayo po ay nagpasya na magpabaptize sa water, ang inyong ginawang kapasyan na kayo ay mamatay na sa sanglibutan at sa maraming pita nito. Ilang pong ating mga kapatid, pagkatapos po ng ating pag-aaral ay ang kinakausap. Sinabi nila sa buong mag-aaral na yun nung linggo nakaraan, ito'y kanyang inisip na mabuti. Sabi niya, Pastor, hindi pa ako handa. Gayunpaman, ito po ay mahalaga na dapat natin pag-isipan sapagkat ito isang malaking desisyon na dapat ninyong gawin. Ang water baptism, ang pagbautismo sa tubig ay hindi po isang ritual o kailangan na ipakita natin sa mga tao na ating ginawa, kundi ito ay isang malaking desisyon na inyong gagawin. At ito ay mahalaga natin gawin sapagkat nandito nakasalalay ang inyong pagsulong, progreso sa inyong buhay spiritual, lalo sa paglago sa wangis ng ating Panginoong Kristo. Kaya mainam ninyong pag-isipan mabuti ang mga bagay na ating ginagawa. Kaya, kapag tayo po ay nabautismo ng tubig, tayo ay nabautismoan sa kamatayan ni Jesus. Ito po ang ating pinag-aralan, Romans 6:3. Tayo lahat na nabautismoan kay Jesus Kristo ay nabautismoan sa kanyang kamatayan. So it means, atin ang sinasabi ang goodbye sa ating buhay sa sanglibutan. It means na tayo tumatalikod na. Amen? Ito ang katapusan, it is the finish. Ito ang katapusan ng inyong makamundong panaginip. Ito ang katapusan ng inyong makamundong mga plano at mga pag-asa. Kaya mahalaking desisyon na dapat gawin ng bawat sa atin kapag po tayo ay nagpapabautismo ng tubig. Kaya ating pong itutuloy ang ating pag-aaral para po ating makita kung saan tayo inihahanda ng Diyos. Bakit kailangan tayong mamatay sa sanglibutan? Bakit kailangan natin ipahayag sa pamagitan ng water baptism na tayo po ay namatay sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo?
sapagkat God is preparing us for the great revival to come. Tayo ay inihanda ng Diyos sa dakilang pagkilos ng Kanyang Espiritu na malapit nang dumating. Kaya sa umaga ito mga kaibigan, we will talk about revival. Sapagkat bukas po ang paksa sa Saklot Revival, it will be about revival. Kaya mainam na ating pag-usapan ngayong umaga ang paksang ito. Kaya let's open our Bible in Zechariah 10:1. Marami pong mga talata sa Biblia na binabanggit ang revival na darating. Ito po ay sa Joel chapter 2 verse 28, Hosea chapter 6 verses 1 to 3, Zechariah 10:1, and James 5:7. Subalit nais kong buksan natin ang Zechariah chapter 10 verse 1. Okay? Ano pong sinasad? Hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng huling ulan sa Panginoon na nagpapakidlat at kanyang bibigyan sila ng ulan at ang bawat isang damoy sa parang. Kaya sabi ng ating Panginoon dito, hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng huling ulan. At alam natin tayo po ay nasa huling ulan or the latter rain na binabanggit ng Biblia. Hosea, buksan po natin ang ating mga Bible sa Hosea chapter 6 verses 1 to 3. Sa Tagalog, wala pong H, Hosea. Sa Ingles, Hosea. Verse 1, magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw, ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Talatang 3. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. So, ang mga bagay pong ito, ang mga talata natin binasa, ay binabanggit ang revival na darating. Gaya ng aking nasabi, ang tawag po ng kasulatan sa revival na darating, it will be called latter rain. Huling ulan. Sa ibang translation ay masaganang ulan. Alos ito po ang pinapahayag ng mga tao na mayroon pong totoong prophetic gift. Kanila pong ipinapahayag na mayroon pong dakilang revival na darating bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. In the land of Palestine, meron po silang ulan na naranasan na tinatawag na former rain o maagang ulan. Ang ulan na ito ay para sa kanilang pagtatanim o tinatawag nilang planting rain. At ang pangalawang ulan na kanilang tinatawag ay latter rain o yung masaganang ulan o yung huling ulan para sa kanilang paghahani. This is the harvest rain. Sa aking palagay sinasabi ng Biblia, God has kept the good wine until now. Tinago ng Diyos, tinitira ng Diyos ang mabuting alak hanggang sa kasalukuyan. There is going to be an outpouring of God's Spirit that is going to be divine in nature. Alam po ninyo, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu at ito'y magiging banal ang kalikasan nito. Lahat naman ng pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa nakaraan ay banal na pinagmulan nito. Lahat. At tinadinig ang ibang mga revival sa nakaraan at ito'y nagbunga ng katuwiran sa Isusa Revival sa Amerika, Indonesian Revival, way back 1980, etc. At ang revival na nakaraan ay divine in nature. Subalit po, ang kakaiba sa darating na revival na ito, there will be a move of the actual presence of God. Ito pong kakaiba sa darating na revival na darating.
there will be a move of the actual presence of God in it. Magkakaroon po ng actual na pagkilos ng presensya ng Diyos sa revival na darating na ating inaharap sa malapit na panahon. Kaya, ito ang dahilan sinabi po ni Hosea, gaya ng ating binasa sa chapter 6, verse 3, He shall come unto us. He shall come unto us as the rain, as the latter rain and the former rain unto the earth. Kaya ito po sinasabi ni Propeta Hosea sa atin, na siya, paririto sa atin na parang ulan, as the latter rain and former rain, parang huling ulan at maagang ulan, na dumidilig sa lupa. Sino po ang darating na parang ulan? Sa talatang ito natin binasa, God, siya, darating sa atin na parang ulan. Alam po ninyo, that's what our hearts are hungry for this morning. Ito po talaga ang kinagugutuman ng ating mga puso. And if you search in the depths of your hearts or spirit, kung talagang ating masisiyasatin natin sa pinakalalim ng ating mga puso, you will feel the hunger that is in you. Inyo po madadama ang kagutuman na ito sa inyong mga puso. The hunger is for more than just the old-fashioned revival. Ang ating pong kagutuman na ito ay higit pa sa ating naranasan na revival, old-fashioned revival. Kaya kayo at ako, listen, at marami pong mga tao sa buong sanglibutan, merong lumalagong kagutuman para sa Diyos sa ating espiritu. If you are walking with God, marami sa mga taong totoong lumalakad sa patnubay ng Diyos, merong malaking kagutuman na lumalago sa kanilang puso para sa Diyos. Hindi po tayo masisiyahan sa mga manifestation lamang ng mga himala na ating nakikita. God is putting in us a hunger for God Himself. Merong inilalagay ang Diyos sa ating mga puso. Isang kagugutuman na sa Kanya mismo na tayo nahuhuhaw at nagugutom sa Kanya at wala ng iba. And Hosea said, He shall come to us as rain. Ay siya'y dating sa atin na parang ulan. As the latter and former rain na sinasabi. Katulad ng parang uling ulan at maagang ulan. Sa ating pong pagkabasa, ito po'y baliktad, hindi ba? And this is odd. Dahil binanggit muna yung huling ulan bago yung unang ulan. Dahil po unang ang ulan, lagi po ng una, kaya tinawag na una, former rain, bago yung latter rain, hindi ba? Sa akin po palagay, the Lord is accepting here, ang Kanya pong dinidin sa atin na ibibigay ang bago, subalit Kanya ring taglay ang luma. Kaya ito pong latter rain na darating, taglay niya pareho ang kapangyarihan ng dalawang ulan. Itong sa aking palagay, kaya binanggit yung uli sa una, God is accepting here sa atin na ang ulan na darating, taglay ang parehong kapangyarihan ng dalawang ulan na ating maranasan. Kaya, gaya pa ng ating binasa sa Hosea chapter 6, lalo na po sa verse 2, is talking about the end of the church age in verse 2. Tignan po ninyo, sinabi niya, after 2 days, ang kanya pong tinutukoy dito ang katapusan ng kapanahunan ng iglesia. After 2 days, pagkatapos po ng dalang araw, that's after 2,000 years of the church age or church period. Ito po ang kanyang tinutukoy. After 2 days, will He revive us again, sinasabi po. After 2 days. 2 days symbolize the church age. Kumakatawan sa kapanahunan ng iglesia. Pagmula po sa kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa kasalukuyan, it is almost 2,000 years. So sinasabi, after 2 days, gaya po ng ating pinag-aaralan sa Tabernacle of Congregation, can you turn on the transparency? Yun pong alam natin, ang 10th tabernacle, it is divided into 2 parts. Hindi ba? The holy place and holy place. Ang holy place, ang banal na lugar, yan po ay kumakatawan sa
kapanahunan ng iglesia. Why? Sapagkat po ang sukat niyan sa cubic, gaya pa ng ating napag-usapan, yung holy place ay 20 by 10 by 10. Yan po ang sukat niyan, 20 by 10 by 10 cubic cubits. So that is 2,000. Ang yung banal na lugar, yung most holy place, kung nasaan yung Ark of the Covenant, ang sukat po ng buong tabernakulo niyan is 10 by 10 by 10 cubic cubits. So that is 1,000. So, tayo po ay papasok na sa Kingdom Age. So, after 2 days, listen, that is the church age, yung pong karapanahon ng iglesia, God will revive us again. Amen? Tayo ay bubuhayin na maguli ng Diyos. Subalit, bago po magaganap ang revival na ito na ating mararanasan, there will be tearing. Listen, bago magaganap yung revival na ating tinatalakay ngayong umaga, there will be tearing. Magkakaroon po ng parang lumapas, sinabi kanina sa Bible, parang ginutay tayo ng Panginoon, magkakaroon ng pagyayanig. Ito po ang nangyayari sa kasalukuyan. Meron pong dakilang pagyayanig na nagaganap sa kasalukuyan, sa loob ng pamilya, Christian family as well in the world. Niyayanig ng Diyos ang pamilya, maging ito Kristiyanong pamilya o hindi. Satan's attack is in the home. Listen, Satan's attacks is in the home. Ang pag-atake po ni Satanas ay sa loob ng tahanan. Husband against wife, wife against husband. Ang ama lumalaban, nag-aaway ang mag-asawa. Husband against children, children against husband. Ito pong pag-atake ng ating all kinds of things, lahat po ng mga klase mga bagay going on. Everything from abortion to incest sa loob ng tahanan. Pinapatay mga sanggol sa loob pa ng tiyan. Adultery, everything you can picture, every kind of perversion, lahat ng klase po ng salungat, kasamaan, people with the same sex marrying everything. Inyo po makikita. Kanya po sinasabi, pagkatapos ng 2 araw, bubuhayin niya tayo. So, He is going to revive us pagkatapos ng kanyang pagyayanig na kanyang ginagawa ngayon. He has torn us, hindi niya po sinabi sa Hosea chapter 1 o chapter 6 verse 1, He has torn us. Iniyayanig, pinupulit niya tayo. Pero listen, God did not do these things, okay? Ang Diyos hindi niya ginagawa mga bagay nito. He permitted it to happen. Ang Diyos mismo ay kanya pinahintulot ang mga bagay nito ay mangyari. Sabi ng mga tao, God doesn't send evil. That's true. God doesn't send evil. Hindi po nagpapadala ng kasamaan ng Diyos. Hindi po. Hindi siya nagsusugo ng kasamaan. Hindi tutulak ng Diyos ang sinumang tao para magkasala. Ito po ay lubos na katotohanan. But let me tell you something. When God permitted something, kapag meron pinahintulot ng Diyos, it happens, okay? Kapag meron pinahintulot ng Diyos, it happens. God permitting them to happen ang mga bagay nito sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan at mga magulang, kayo na mga kasama kong mga sundalo sa loob ng iglesia nito, don't ever question God, okay? Don't ever question God. Huwag na po natin tanongin ang ating Panginoon Diyos. I don't care what happens to you. Wala po akong pakialam kung anong nangyari sa inyo. At baka sinasabi natin, how could God let my child die? How could God do this? How could God do that? Don't ever get this out of your mouth. Huwag niyo po ngayon mga bagay nito lumabas sa inyong mga bibig o pumasok sa inyong kaisipan because it is an insult to God. As if you are spitting on the face of God when you're questioning this, lalo na kayo na nakarating hanggang sa dulong ito ng iyong spiritual life. Amen? Don't ever question God. Just look at Calvary and let that answer you. Tignan niyo po ang Kalbaryo, ang kanyang bugtong na anak, at nawa ang bagay na yan ay sagutin ang inyong katanungan. Amen? God has a plan. Bigger than we understand. Meron pong plano ng Panginoon na higit sa ating naunawan. We see only a part of it. Okay? Ang ating lang nakikita yung maliit na bagay.
bahagi nito. Halimbawa, when your child dies, o ganito nangyari sa iyo, what is the deepest cry of your heart for your children? Ano po yung pinakamalalim na sigaw ng puso para sa inyong mga anak? That they will be with the Lord, di ba? That they will have a peace, joy, love in the Lord. Yun sigaw ng ating mga puso. Pero when you ask God, halimbawa naksidente yung anak na sa hospital, you cry for, Lord, revive him. Lord, buhay mo siya. Na pinakikita ng Diyos na nais isang kunin. Pagkatapos, talagang pupumilit ka. And sometimes God, kasi yung kakulitan, He will receive. He will give you the cry of your heart. But you have received the wrong answer in your life. Kung halimbawa sinasabi ng Panginoon, kinukuha niya siya. Hindi ba ang pinakamalalim na sigaw ng ating puso para sa ating mga panganak ay magkaroon sila ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa Diyos? Kasama niya. At kung sasabihin niya sa atin, kukunin ko na siya. At para doon sa kalangitan, the angel will instruct them, siya tuturuan hanggang siya lumago sa piling ng ating Panginoon, o siya'y lalago. Lalaki, mag-aasawa. Pagkatapos, i-divorce niya ang kanyang asawa. Pagkatapos, sasamahan niya ang isang babae ng isang patutot, a harlot. Pagkatapos siya magkakaroon ng AIDS and he will die. What do you like from this? Don't ever question God. Si Hezekiah, sinabi ng Panginoon, set thine house in order. Isang hari, ayusin mo na yung pamilya mo, sapat kukunin na kita. Nakasagit siya, ba't anong kanyang ginawa? He pleaded to God to give him more life. God granted his life, hindi ba? Then, sa kanyang karagdagan na buhay, he bore Manasseh. And Manasseh was one of the wicked king of Israel. He turned Israel to idolatry. Imagine. Don't ever get this out of your mouth. It is an insult to God. Kaya mga kaibigan, magpapadala ng napakalakas na revival ng Diyos. At ang revival nito, ang isa sa kanyang katangian ay kalakasan. One of the characteristic of this revival is strength, kalakasan. Ang tanong, bakit ito ay kailangan? Bakit ang kailangan ng kalakasan sa dating revival? Kung inyo pong iisipin ang kondisyon ng mga bansang sa kasalukuyan, particularly po ang mga Western nation na mga Kristiyano, alam niyo po, mga Western nation din natin ang ginagaya ng maraming mga Kristiyano eh. Kung ano nauso sa Western nation, ang mga Kristiyano, mga bansa, yun din ang darating sa atin. Kaya, tignan po natin ang kondisyon ng mga iglesia o mga bansa sa Western nation sa kasalukuyan. Ano po ang kalagayan ng iglesia? Ang iglesia po ay minamaliit, minamata, kinasusuklaman bilang mga grupo ng mga tao na mapagmahal sa salapi, mga tanga, imbecile na tinatawag sila, behind the times, wala na sila sa uso. Ang iglesia mismo sa maraming pagkakataon ito po ay wala ng kabuluhan, ang mga bagay na pinag-uusapan, pulling for money, just wanting members. Member means somehow something. Just wanting members. The more members you can get, somehow signifies something. Ito pong nakikita at kalagayan ng maraming mga iglesia sa Western nation. And it is a weak, powerless thing. Kaya ang Diyos, bibigyan niya ang mga tao. Listen, ang mga taong sumusunod at totoong sumusunod sa Kanya. Hindi sila sumusunod sapagat meron sila nakukuha sa Diyos o sa kanilang kapwa. Sila'y sumusunod sa Diyos sapagat nangmamahal sila sa Diyos. Ang mga taong totoong sumusunod sa Kanya, God will give them enormous strength. Isang dakilang kalakasan. Kasabay po nito, kailangan po natin pansinin yung kalakasan na nangyayari po sa spiritual na kaharian. Kasabay po nito, we have to recognize that ito rin po ay lumalagot, dumadami din. Ngayon po kung atin pong ikukumpura ang kasalukuyan na spiritual na kadiliman, doon po sa nakaraan, 10 years before, hindi po makikita ang pagkakaiba, hindi ba? Ikumpara ninyo ang spiritual darkness 10 years ago at sa kasalukuyan. As ating mapapasan ito, lalong dumidilim sa ating kapanahunan. Akin na pong binanggit sa inyo, listen carefully what I'm about to say. Akin na pong binanggit sa inyo, ng araw o mga araw na dumarating
Merong mga araw na dumarating when it will be impossible to resist sin. Did you hear that? Ito po sinabi ko na sa ilang kapanahunan sa inyo. Merong dumarating na mga araw na magiging imposible na labanan ang kasalanan. It will not be possible. Maliban po ikaw ay nabubuhay na napakalapit, nakahawak kang mahigpit sa Diyos. A white fight for God, sinasabi. You will not be able to say no to fornication. Wala kang kakayahan na makapagsabi ng hindi sa pakikiyabit. You will not be able to say no to alcohol, some beer, at tayo po ay napakalapit na sa panahong ito. You cannot able to say no. At inyo pong nadama ang ganitong paghatak at magiging resulta po nito ay magiging catastrophic, malaking kapahamakan. Hindi mo man kaya pigilan ng iyong sarili dahil po ang kasalanan ay mahatak, humihila na napakalakas. Ang tanong po, inyo bang nadama ang mga bagay na ito? Lalo na sa ating kapanahonan ito? Don't raise your hands. That's where we're going to. Kahit po alam po ninyo, meron mga taon, kahit na napagtatampo nila ang consequence, ang bunga nito sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga bagay ay magiging catastrophic, you cannot help it. Marami sa mga Kristiyan, hindi nila mapigil ang mga bagay nito. Ikaw ay nahihila dahil po sa paghatak o sa paghila ng demonic pull. These are demonic na napakalakas para ikaw po ay gumawa para sa alcohol, sa sex, para sa kasamaan o perversion, paghila ng mga demonic pull na tayo po ay sa mga bagay na katulad po ng child molestation, pananakot, pagliligalig sa mga bata. Alam po ninyo, ilan po mga kaso sa loob po ng 3 taon, ilan po ay nalagay sa pahayagan sa Amerika, na ilan po mga Sunday school teachers of the Christian school, pastors, at iba pa, ay inaresto dahil sa child molestation. Ito po ay nakalagay sa dyaryo sa Amerika. At dito na sa atin nakikita na ang child molestation. Paninakot sa mga bata. At ating po nabalitaan sa dyaryo naman. Child molestation, rape, tinapon sa bintana hanggang namatay. Ito po ang ibig sabihin na tinatawag natin catastrophic consequences. Being pulled, being not able to stop it. Para bang kinakagkad ka dyan, hindi mo maiwasan by the demonic pull. Ito po nangyayari ngayon. Iyon na pagtatanto na ang iyong pamilya ay mawawasak, ang iyong mga anak, lahat, and you cannot stop it. You are being pulled along, and it's getting worse, worse. Lalo pong palala mga bagay nito. Tandaan po natin, righteousness always is a question of strength. Righteousness always is a question of strength. Ang katuwiran po ay isang katanungan lagi ng kalakasan. Kahit sino ay makakagawa po ng matuwid. Kahit sino, if they are strong enough. Kung sila po ay malalakas. We do wrong because we are weak. Nakagawa tayo ng mali sapagkat tayo mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi ba? Ang spirito natin gusto natin, pero mahina ang ating laman. Most people do not want to sin. Ayaw ng mga tao. Ayaw sa mga tao na makasala. Ayaw nilang sirain, wasakin ang lahat. Ayaw nilang gawin ang mga bagay nito. Subalit hindi nila kayang tulungan o mapigilan ang kanilang mga sarili. Sila ay basta simpleng natatangay lamang. They do the things they don't approve of. Ginagawa nila mga bagay na hindi po sila sumasangayon. Their mind is telling them, ang kanilang pong kaisipan sinasabi kanila, I should not be doing this. Hindi ko kailangan ginagawa ito, but I'm doing it. I know I shouldn't, but I should, but I will. Ang ganito pong mga klase mga bagay pumapasok sa maraming mga Christian. They know it is wrong, but they are doing it. They are being pulled. Alam po ninyo, ang issue dito, it is an issue of strength. Kalakasan. Strength. At tayo na sa panahon when iniquity is so strong, napakalakas na kasamaan.
At ang isang average church, okay? Ang isang average church, ito po ay lulubog, mabubura sa larawan. Maniwala po kayo sa akin, hindi ito makakatayo sa 3 points and conclusion. Kailangan ang iglesia ay maging fortress ngayon sa ating kapanahunan. Kailangan ang iglesia ay maging fortress, isang kuta na pinanggagalingan ng kalakasan, na mga tao po ay magpapasok, makakadama ng sapat na kapangyarihan sa iglesia, pagkatapos siya ay gagawa ng isang resolution, ng isang kapasyan, at siya lalabas, taglay sapat na kapangyarihan para kanilang magawa ang nararapat. Itong kailangan sa mga iglesia, hindi forma, hindi lahat mga bagay na nakikita ngayon, na aktibidad ng mga iglesia. They need strength. The church must become a fortress of God. Amen? Kung hindi pababa ang iyong direksyon, doon sa kapahamakan ng iyong laman. At kung ikaw ay fortunate, kung hindi mo mawawala ang iyong kaluluwa. Hindi po ako nagkukwento sa inyo. Amen? Hindi po kinikwento mga bagay nito. I'm telling you what is happening today. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na nangyayari sa mga tao. And it's happening today. Sa inyo pong mga kapitbahay. Hindi nila mapagilan kanila pong binabaril ang kanilang mga sarili. Ang iba, they are drinking themselves to death. Ang iba talaga iniinom na, umiinom hanggang sila ay mamatay. Some are on crystals. Iba po ay nasa dog, addicts. They cannot help it. Hindi po nila mapigilan ang mga bagay nito. At tayong sila na may sapat na kalakasan ang makakatayo sa demonic onslaught na ito. Sila na mayroong kalakasan na mula sa ating Panginoon. Sila po ang makakatayo sa mabangis na pagsalakay ng mga demonyo. Tanging sila na puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya kinatatakutan po ang kalagayan ng maraming kabataan. Masyado silang relax sa mga spiritual na mga bagay. Mag-attend dito, hanggang dyan lang. During worship, hindi nila kukuha ang presensya ng Panginoon. Kaya, I encourage yung mga young people, huwag kayong magstay there during worship. You involve yourself in the presence of God while worshiping. We're pounding the enemy during our music. Nawa po, when the church gathered together, all of us must participate. All of us are here. Hindi tayo dito para magpagchismisa, pag-usapan sa buhay ng tao. We are here to worship and receive strength from God. Sabat ang mga tao lamang puspos ng kanyang spirito ang makakatayo sa demonic onslaught na gagawin ng ating kaaway. Kaya ang revival na isusugo ng Diyos ay makapangyarihan. At ang katangian nito ay kalakasan at bibigyan ng kakayahan ang mga tao sa panahon ng revival na makapaglingkod sa Diyos. Antichrist will not be able, or Antichrist will not be able to be revealed when that revival is on. Ang Antichrist po, hindi po siya mahayag. We know the revival must come, then Antichrist will be revealed, but he will not be revealed. Hindi po siya mahayag hanggang revival nito ay kumikilos dahil the people has so much power in the spiritual realm that Antichrist, whenever he emerges, kapag tuwing ang Antichristo siya po ay umangat, he will be slapped down. Siya po ay ibabagsak. But at the end of that period, God is going to lift that anointing. Pagkatapos po ng panahon yon, 3.5 years symbolize the 70th of Daniel, na pagkatapos ng ministry ng 2 witnesses, that anointing will be lifted up. At darating ang huling pagsubok sa sanglibutan. And most of the people that has been saved in the latter-rain revival will fall away. The love of the majority will grow cold. And then the end will come. Pagkatapos mo ng dakilang revival na ito na darating at maraming mga tao makakakilala sa ating Panginoon, subalit yung mga nakakilala sa ating Panginoon ay tatalikod sa Kanya sapagkat ang kanilang pag-ibig ay lalamig sa ating Panginoon at ang katapusan ay darating. That is the sequence from now to the end. So, God is preparing us, people. Tayo po inihanda ng Diyos sa kasalukuyan. Gaya po sinabi sa Joshua chapter 1 verses 1, 10 to 11.
kung paano po ang bansang Israel ay pumapasok sa kanilang lupang ipinangako, at sinabi ng kasulatan sa Joshua chapter 1 verses 10 and 11, ang mga punong bayan, ang mga opisyales ay papunta sa mga troops o sa gitna ng kampamento. Ang sigaw nila, maghahanda kayo ng baon. Prepare for the battles. Maghahanda kayo ng mga baon, sigaw nila, sapagkat sa loob ng 3 araw, tatawid kayo sa ordang ito. And Jordan represent what? Death to self. Yung pong ilog na yon, bago sila ay makatawid sa ilog na ito, ang River Jordan, sa lupang ipinangako, at ang river na yon, it represents death to self, kamatayan sa ating mga sarili. So we are being prepared for this revival. Tayo po inihanda sa revival na ito. Kaya ito ay mangyayari, ito pong nangyayari ngayon sa kasalukuyan. God is shaking our family, gaya ng ating napag-usapan. Kanyang niyayanig ang lahat ng mga bagay, Kanya tayong tinuturuan, at kung tayo po nakakasala ngayon sa Panginoon, He is warning us. Nandiyan ba kayo? Kung tayo nakakasala ngayon, He is warning us. Binabalaan tayo ng Diyos, para ano po? Para magkaroon tayo ng tsansa na umatras, muli pong pagsamasama ng ating programa, para muli tayong makatayo sa ating mga paa. Pagkatapos, we can fight head on para tayong makalaban. Ito pong ginagawa ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. Everyone with the true prophetic gift, gaya ng nasabi, during this century, has said that before the Lord comes, meron dating na revival na walang katulad, without precedent, sa buong kasaysayan ng sanglibutan. At tayo ngayon na inihanda ng ating Panginoong Kristo para alam po natin kung paano natin ito harapin, hawakan, na hindi po tayo nalilito sa mga bagay na mangyayari sa inaharap. Amen? Nandiyan ba kayo? Sabat kapag kumikilos ang revival na ito, many of the people of the world, many Christians, they will never understand. Kaya ito pang purpose, kaya tayo inihanda ng Diyos sa iglesia ito. I believe God is preparing this church. So, we don't have the answer here, no? We don't have all the answers here, but we have the explanation. Wala sa atin lahat ng sagot, pero meron tayong mapapaliwanag sa kanila. We know na itong ginagawa ng Diyos, where it fit ang mga bagay, ng mga events, sa ng tabernacle, sa ng Pentecost. We have the explanation na ginagawa ng Diyos, and God is preparing this church. Kayo at sa akin, kaya ganito nangyayari ngayon sa ating mga buhay. So don't ever question God. Amen? Kaya mga kaibigan, we are being prepared for the revival. Subat ang aking po napapansin, marami sa mga iglesia ng Panginoon at marami mga manggagawa ng Diyos ay hindi nila nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Kaya wala silang direksyon at nalilito sila, lalo na po sa mga spiritual na mga bagay. Marami po sa mga Kristiyanong mananampalataya ay nanakawan na ng kanilang mga korona at mga gantimpala na ibibigay lamang sa mga overcoming saints. Kaya ang testimony po ng mga taong ito sa kanilang buhay ay napatay na. Hindi nalalaman na maraming mananampalataya, mismo po si Satanas, kanya pong susuportahan, palakasin ang loob ng ilang mga Kristiyano na lalong gumawa, mag-ministry. Alam po ninyo, ang ating mga katuruan, ang ating mga aktibidad sa iglesia, ang mga bagay nito ay mga iritasyon lamang kay Satanas. Well then, sino po ang kinatatakutan ni Satanas? Sino ang kanyang kinatatakutan? Kung ang kanyang iglesia o tayo, mga aktibidad natin, mga katuruan ay hindi kinatatakutan ni Satanas, sino ang kanyang kinatatakutan? Satan fears the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong kinatatakutan ni Satanas, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ng Diyos. Si Satanas, hindi siya gaanong nababalisa sa mga Kristiyanong iglesia, maliban doon kapag ang iglesia, kanyang napagtanto, ang kanyang sarili kailangan mapako sa krus. Ito ang crucifixion of self. Kapag nangyari ito, ang buhay ng iglesia ay ang buhay mismo ng Mesiyas. Amen? So the life of the church becomes the life of Messiah, Jesus. So kailangan tayong mamatay. Kapag ang mga binanal ay kanilang inialay
ang kanilang sariling buhay at pahintulutan ang Mesyas na maghari at sakupin sila bilang Panginoon, then the kingdom of Satan is finished. Tapos na ang kaharian ng dyablo. Destroyed utterly kapag itong ginawa natin sa ating mga buhay. Kaya bilang mananampalataya, paano po natin makikilala si Satanas at maiiwasan ang panlilinlang ng Antikristo? Satan will exhort you. Listen, ganito po natin malalaman ang kanyang panlilinlang. Satan will exhort you. Kanyang imamungkay sa iyo ng buong kabutihan at pagmamalasakit sa iyong nadadama at sa iyong kapakanan. Ito kanyang sasabihin kung paano ang sinabi ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 22, na sabi ni Pedro sa ating Panginoon, huwag mong harapin ang krus. Ito rin ang kanyang mumungkay sa iyo. This he will exhort you na huwag mong harapin ang krus. Papayuhan ka ni Satanas na ang krus ay napakalupit. God never would require such denial, such self-denial of you. Kaya kung pakikinggan mo ang kanyang tinig, ikaw ay malilinlang. The true saint has been crucified to the world, and this world has been crucified to him. Sila'y patay na, pero buhay. Amen? Buhay ngayon ay ang Mesyas at ang kanyang sariling o makasariling buhay ay nandoon, nakabitin sa krus. Ganito ba ang inyong pananaw sa inyong sarili sa kasalukuyan? Satan will plead continually. Lagi, makikiusap si Satanas, come down from the cross, save yourself. Ito sinisiyaw sa iyo at sa akin. Lagi makikiusap yan, bumaba ka sa krus. Iligtas mo yung sarili if you are a son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos. Patunayan mo, hindi ka kulto. Patunayan mo, ganito ka. Come down from the cross, ipaglaban mo ang iyong karapatan, idimanda mo. You are being maligned. Sinisiraan ka sa iyong mga kapatid. Ipagtanggol mo, bumaba ka sa krus. Inyo na ba nadinig ang ganitong mga chismis? Hindi sila naniniwala sa pagbalik ng Panginoon. God has called you to a pleasant path. Ito sabi niya. Tinawag ka ng Diyos ay isang magandang tahakin ng buhay. How can this be God's will when you are being treated so cruelly? Ito ang kanyang mungkay sa iyo, ang exhortation niya sa iyo. Come down from the cross. Inahabuso ka na. Kapwa mga pastor, inahabuso ka na. Kaya, ito po nangyayari. Come down from the cross. Tignan po natin ang buhay ni Elisha. Sino po nakakilala kay Elisha? Si Eliseo po isang dakilang propeta ng Diyos. Ang kanyang pong buhay at ministeryo typify the divine testimony of the last day. Yung po kanyang buhay at ministeryo kumakatawan sa banal na patutuo sa mga huling mga araw. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia fastly sa 2 Kings chapter 6 verses 4 to 6. Okay, 2 Kings, ating pong buksan ating mga Bible. 2 Kings chapter 6 verses 4 to 6. Okay, ganito ba? Listen. Meron pong mahalagang puntos na dapat nating makita dito. Minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propeta. Sabi nila, malit na po sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, puputol kami ng kahoy sa Jordan para magawa naming tirahan. Pumayag naman siya. Sinabi ng isa sa kanila, kung maaari po ay sumama kayo sa amin. O, sagot niya. At nagpunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Ano po nangyari nung sila pumuputol ng kahoy? Nagpuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol. Nang isa sa kanila, sumigaw siya, Maestro, nahulog po sa tubig ang aking palakol. Hiniram ko po lamang iyon. Itinanong ni Eliseo, saan lugar nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy. Inihulog niya iyon sa tubig. Tingnan niyo pong himala. At lumutang ang talim ng palakol. Imagine, naghulog ng sanga at ang lumutang ang ulo ng palakol. Sabi ni Eliseo, abutin mo na
inabot naman ito ng may-ari. Ano po sinasabi nito sa atin? Listen. Ang pangkat po ng mga propeta, gaya ng ating binasa, sila po humingi ng pahintulot kay Eliseo na pumunta sa Jordan at magputol ng mga punong kahoy para sila ay makagawa na mas malaking matutuluyan. Sa kasulatan po, Jordan River, gaya po ng ating napag-usapan, typifies death to self, kamatayan sa ating sarili. The death we must die if we would cross over the resurrection ground. The axe head, inyo mapapansin yung ulo ng palakol. The axe head represents, yung pong ulong yon, kumakatawan sa the iron of the Holy Spirit. Ang bakal ng banal na Espiritu. Kalakasan na kailangan natin sa coming revival. At sa pamagitan po ng kalakasan ito, the victorious saints can rule the nations of the earth during the millennium. So, ano po ang nangyari? Ano po nangyari? Ang ulo ng palakol ay ano po nangyari? Nahulog sa tubig. Nung sila po ay nagpuputol ng punong kahoy. Ang tubig po sa paggamit dito, kumakatawan sa karagatan ng kasangkatauhan. Revelation 17:1. Kumakatawan sa karagatan, sa sangkatuhan, the people of the earth. Ito po ang kumakatawan sa tubig. Okay, kumakatawan sa mga tao sa sanglibutan. Ang mga anak ng mga propeta ay kumakatawan sa iglesia, sa kasalukuyan. Kanilang nawala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi ba? Kanilang nawala sa tubig ng makataong mga kabalisan, kanilang nawala sa tubig ng talento ng tao, sa kapagalan ng tao, at sa pagtangka ng tao na itayo ang iglesia at kaharian ng Diyos sa kanilang kalakasan. Nung mahulog ang ulo ng palakol, sigaw ng propeta, ang palakol ay hiram lamang, hindi ba? Ang palakol na yun, hiram lamang. Ang maliit po na espiritual na abilidad na taglay ng iglesia sa kasalukuyan ay hiram. Ito ay hiram mula sa mga banal sa nakaraan na taglay nila ang bakal dahil sila po ay naglingkod mula sa krus, dahil sila po ay nanalangin, dahil sila po ay namuhay ng isang banal na buhay, dahil sila po ay merong banal na pagkatakot sa Diyos at sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At ano po ang ginawa? Kaya God gives the Holy Spirit to those who obeys Him. Ano pong ginawa? Tinapon ni Elisha ang patpat na kinuha niya sa sanga ng punong kahoy. Tinapon niya ang stick doon sa tubig. Hindi ba? Ang tubig ay kumakatawan sa mga tao sa libutan. At ano po nangyari sa bakal? Ang bakal ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Kaya ang kahoy nito, ang stick na ito, ang patpat na ito, ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Stick symbolize the cross of Messiah. Kaya kapag ating ipinangaral, kapag ating ipinangaral ang cross or the cross carrying obedience, the lordship of Messiah, the rigorous, yung pong totoong mahigpit o mahirap na discipleship ng totoong Kristiyanong buhay, kailangan natin itapon ang stick na ito, ang patpat na ito sa mga tao sa kasalukuyan na dumadaksa sa mga Kristiyanong iglesia. Ang mangyayari po, alam ninyo, ang bakal ng banal na Espiritu ng Diyos ay lulutang sa mga buhay ng maraming mga Kristiyano. Inyo po nakuha yun? Kaya kailangan ipangaral ang cross, the cross carrying obedience. Itong dapat ipangaral. Ano yung pinapangaral ngayon? Paramihan, pasikatan. Ano yung pinapangaral ngayon? 3 points in the conclusion. Ano nakuha? Ano makukuha nila sa Diyos? We have to preach the cross, the lordship of Christ, the rigorous discipleship of a true Christian life. At pagkatapos yung bakal ng Espiritu ng Diyos ay manunumbalik sa kanyang iglesia. Ang kapamahalaan, ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos ay magbabalik sa mga iglesia ng Mesiyas kasama ang krus. Pagkatapos, ang mananagumpay ng binanal ay kanila pong ibabagsak at wawasakin ang lahat ng gawain ng impyerno dahil ang kapangyarihan ng mga banal ay hindi mula sa pagpapagal ng tao. Kaya mga binanal ay maglilingkod sa kapamahalaan at kapangyarihan ng Panginoong Yesus, kumikilos sa kanila sa buong kapuspusan
ng anointing, the latter rain anointing, the anointing ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo sa buong sanglibutan. Ito po ang kailangan ng iglesia sa kasalukuyan. So, itong dahilan, akin pong tinatapon sa inyo lagi ang patpat na ito, sapat ito susi para tayo makapaglingkod sa Diyos at magamit niya sa panahon na dating na tinatawag the latter rain revival. Kaya mga kaibigan at mga magulang, sana po mga bagay na ito itanim niyo sa inyong puso. Sana po kayo lumalago na. Wala na yung self natin. Ito po nakikita ko sa maraming mga Kristiyano, sa kabila ng mga bagay ninyong nadidinig. Ang laman pa rin ng umiiran, kapakanan pa rin, hindi kapakanan ng buong iglesia. Ano makukuha ko? Sana po sa iglesia nito, mga magagawa, mga pastor, kahit ako, walang ganitong mga motibo sa ating mga puso. Amen? Ang isipin natin ay ang nilalagay ng Diyos sa ating harapan. Ako po'y nalulungkot kapag itong nakikita ko sa inyong mga buhay. Mga bagay nyo nadidinig ay lumalapas lamang at pumapasok sa tinga. Make a decision now for God. Hayaan natin ang ibang mga Kristiyano nung naglalaro. Go on all the way. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.